Lord, continue, Lord, to touch the hearts of your people, O God. And whatever their needs, O God, right this morning, Lord, magka-ministeryo ka, Ginoo, sa ilang makasing-kasing through your words, O God. Salamat, Amahan, ngayon mong gahong niningalawa, Lord. Magalukok niningalapat, Amahan. Salamat, Lord, ngayon mong gumaw, Diyos, makapenetrate, O God, sa tanang makasing-kasing, Lord, na O God, hindi ka muntakot. Sa tanang makasing-kasing na nagkakawang, O Diyos, sa tanang makasing-kasing na nabugatan, sa tanang kasing-kasing, Lord, na nagkakalay, O my Father, Lord, minister to your people this morning. You are not that yet to us this morning, Lord. Napakagusto ka buhatan, Ginoo, sa mga kakawan, Lord. Lord, kay kami, you how imutok sa iyong presensya, Father. And we want more of you this morning, Lord. We want more of your glory this morning, Lord God. We want more of you, Lord. We want to swim in your presence, Lord. We want to swim in your glory this morning, Father. Hallelujah. Bless your word. Make me, Father, a vessel of your word, a mouthpiece of your word this morning. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Wala tayo lang i-exalt, hindi ka dapat makikisuunan. Gawa sa ngalan ni Ginoong Jesus. We would like also to congratulate sa ato ang mga graduates o katong mga nakatapuan with the honors. Salamat kayo kay honors and whatever. Salamat sa kalampusan na gibutan sa Diyos sa atong mga young people. Amen? Yes. Hallelujah. So, ato ta karon sa pagpaminaw sa iyang pulong, andama inyong mga makasing-kasing, inyong mga Biblia. Do you have your Bible with you? Amen. Amen. So, musulong galit gubat, dala kita Bible no, dala tayo hinagiban. So, nini ka bang tagon magkaigsona, nindot kayo ang ato ang paghahisgutan. Okay? It's very common to us. Getting what we call trusting the process. So, sa liha nga naminaw ko, Ma'am Faith ganina sa iyahang Sunday School and even to her testimony, it's very related karon sa ato ang paghahisgutan meaning kabuntagon. It's because trusting the process. Now, trusting the process means do not pressure yourself. Okay, hindi natin pressure natin self, dili ta magdali, do not rush, and most of all, do not panic. Amen. And nagsalig man ta sa proseso sa atong buhay ni Diyos. Now, let's open our Bible in 1 Samuel chapter 1. Okay. 1 Samuel chapter 1. It's really a wonderful message for us this morning. In Samuel chapter 1, dili nato ni digest ang pulong ni kabuntagon ng tigsunan. Now, adunay usa ka tawo dinhi nga ginganlan og Elkanah. Okay. Adunay usa ka tawo nga ginganlan og Elkanah, dayon si Elkanah, aduna siya duha ka asawa. Ayo mo katingala ang duha ka asawa kay na mo man siya practice sa Old Testament times. So si Elkanah naa siya asawa nga si Hannah o si Penina. Okay. Si Hannah wala siya anak. Okay, follow ha. Si Hannah wala siya anak. Si Penina daghan og anak. So every year kani si Elkanah usa ni siya ang godly man. Okay, simbahon ni siya sa atong buhit nga Dios, dako ni siya pagtuon sa atong buhit nga Dios, and every year motungas gyud ni siya ngadto sa syudad, kay la syudad ang sa bungtod, motungas gyud ni siya dito sa syudad, and then magdayeg gyud ni siya dito sa Ginoo ug naa siya mga halad ngadto dayon sa atong buhit nga Dios. Every year gyud na makigsuonan. And then this man Elkanah, sa diha nga naa siya bahin-bahinon nga mga gasa or something nga naa siya ipang-divide na i-portion kang Penina sa mga anak ni Penina, but for Hannah iyahang ginugli. It's because he loved Hannah no more than Penina. Okay. Kaya gihigugma man niya pag-ayos si Hannah more than kang Penina. So mo ni hinungdan nga no si Penina dako kaayo kasilo. Suya kay siya ni Hannah ba?
Kaya nga nung gihigugma o pinalapig yung kaayo ni Elkanah kani si Hana. So ang ihang buhato ni Hana para makabalo siya, iya yung ayuhon o kanang itong yubit, yung ayuhon o kanang itong iya pasuyaon o maayo. Ingon siya nga, lagi, pero ikaw walay anak. Naon niya, ako daghan kay kog anak. So pabor nako ang akong bana kay ako daghang anak. So iya yung suya-suyaon o maayo si Hana. Dahil si Hana in town, nangayo gid siya, nangandoy siya anak ngadto sa tungbuhin ni Dios. So usa ka adlaw na pud ni Ana, ni ato na pud si Elkanah ngadto sa templo aron magdala sa iyang halad ug pagdayeg ngadto kang Jehova. Gisamot og away ni Penina si Hana. Ug moto nga niabot na gyud sa point nga grabe na gyud kaayo ang kagul-anan ni Hana. Dayon nakita ni Elkanah, igna niya nga, ay mo kalibog sa mga na. Wala kaking mga na. Igna ni Elkanah, si Hana, nga nung nag-uulman ka. Okay, igna niya. Am I not, ana siya, dili pa ba ko enough sa pulo ni mo ka mga anak? Okay, di ba? Grabe si Elkanah, no? Siya nga nung mag-uulman ka, kung wala kay anak, dili pa balay ko sapat sa imo? No, mga linya no, sa mga kon. Dili pa balay ko sapat sa imo? Na ako more than man sa pulo ka anak. Now look at verse 11. Okay, grabe kaysa na verse 10 rather. In verse 10, let's read the verse 10. Si Hana, we talk about Hana. And she was in bitterness of soul. Grabe kaayo ang iyahang kanang kagulanan sa iyahang kasing-kasing. Kaya giayo-ayo man siya o kana bitang tamay. No, giayo-ayo siya tamay ni Penina. So grabe karon kasakit ang iyang kasing-kasing kay grabe man iyahang kasuya. Kabantay ta nga kanang pasuyaon tag maayo, nya kabalo ka nga wala kay imo. Di ba? Masuya ba ka? Di ba? So muna gibati ni Hana. Grabe nagdayod kaayo ang iyahang kasuya nga wala siya'y anak. So she was in bitterness. Grabe kaayo ang kasakit nga iyahang gibati mga kaigsuunan. Pero adunay nindot kaayo nga butang nga gihimo ni Hana. She was in bitterness of soul and yet he prayed unto the Lord. Amen. Sakit man kaayo ang gibati ni Hana mga kaigsuunan sa mga pagbugal-bugal kaniya, pagtamay kaniya, pero usa ka butang ngayang gihimo sa iyahang kaugalingon, siya nagampo kadto sa atong buhi ni Dios. Yes, nihilak siya. Nasakitan siya, pero usa ka butang nagampo siya ngadto sa Dios. Now, trusting the Lord for the process. Magsalig ta sa Dios sa proseso sa iyahang pamaagi nganhi sa atong kinabuhi. It's because what you're going through now, kung unsa na ang imong giagian karon, just like Hana. Kung unsa na ang atong giagian karon mga kaigsuonan, will bring us into our destination. Amen? Okay, let's follow the story of Hana mga kaigsuonan. So, kung unsa man na imong giagian karon, now look at yourself. Unsa man ka karon ang imong giagian sa imong kinabuhi nga susama kang Hana. Naabay mga pagtamay, naabay pagyubit nga na kanimo, naabay kay mga kasakit karon nga imong giagian. Now kanang tanan mga kaigsuonan, gialaw na sa Dios. That is why I trust the process. Now it may be hard, no? It may be hard to believe nga naapay future nga may nuntang kani ka akong naagian karon, kani kang kalisdanan karon nga akong nahiaguman, naapa ka i-offer ang life sa akong kinabuhi, nga di naman ako makit-an ang unahan tungod sa kadag-om nga murag walay paglaom. Hello. Muna'y debate ni Hana mga kaigsuonan. Kanang may ngunta ba nga naapa may ugma para kanako? Nakasulay ba ta pangutanaan ang mga kaigsuonan? Napabaghay ugma para kanako. Hindi naman yun na ako masabtan ang dagan sa akong kinabuhi, sa akong pamilya, sa akong mga anak. Di man yun na ako masabtan. Now this message this morning is for you. Trusting God
is trusting the process. Okay, follow. Ang pagsalig nato sa Dios, maoy pagsalig usab nato sa proseso sa Dios sa atong kinabuhi. It's after all, dili man gud na majikon sa Ginoo ang tanan sa atong matag usa ka kinabuhi kung unsaon kaniya paghulma. Just like ani ato mga estudyante, dili man pwede nga mo graduate sila high school o college nga dili sila magtuon o dili sila moagi og mga examination. Mausap kita mga kaigsuonan, imposible kaayo nga maabot ang langit nga dili ta sulayan. Unsa ang pagkahibalo sa Dios nga genuine ang imong paghigugma ngadto kaniya kung dili ta moagi pagsulay. Amen. Amen. Tungod kay ang pagsulay, mao nay mag-determine kanato kung tinuod ba gyud kita nga komitado nga nahigugma ngadto sa atong buhi nga Dios. So pasalamatan ang imong problema. Pasalamatan ang imong pagsulay. Tungod kay maunay pamaagi nga makitaan sa Dios ug mulutaw ang imong tinuod nga paghigugma ngadto kaniya. It's because if you know your God, you will trust Him. Amen. Kung nakailang ka sa Diyos nga imong gialagaran, kung nakailang ka sa Diyos nga imong gisimba, kung nakailang ka sa Diyos nga karon imong gihilakan, gihatagan sa imong kinabuhi, you have to trust Him. You have to trust the Lord. It's because as we learn to trust His plan, mga kaigsuonan, sa diha nga makatuntag salig sa iyang mga plano sa atong kinabuhi, then we will begin to build our trust during tough situation. Bisan paglisod kaayo ang sitwasyon. Bisan pag apiki kaayo ang imong kinabuhi karon. Bisan paglisod ang imong health. Bisan paglisod ang panginabuhi mga kaigsuonan, we will learn to trust God in tough situations. Saligan nato siya sa lisod nga mga circumstansya sa atong kinabuhi. Tungod kay ang Dios, kanunay siya moingon kanato. Ako ay bahala kanimo. That's the statement of God for us. Ako mo'y bahala kanino. Hallelujah. Now, though si Hannah, sakit kaayo na siya sa kapaitan ng kaigsuonan, ang number 1 natong tanawon, she prayed unto the Lord. Niadto siya sa simbahan. Meaning to say, sa panahon sa atong mga kalisdanan, sa panahon sa atong mga kagulanan mga kaigsuonan, ang una natong buhaton, we will go to the Father. We will go to our helper. We will not run elsewhere. Dili ta mudagan bisag asa mga kaigsuonan, pero muampo ta sa atong buhi nga Dios, it's because we need help. O wala laing makatabang kanato mga kaigsuonan sa panahon sa atong kalisdanan. It's because we have this individual problems. Individual dealing sa Ginoo. And I cannot help yours. Di ba, ma'am? I cannot help yours. It's because ikaw na akay imuhang giagian. Ako na akong giagian sa kinabuhi mga kaigsuonan. Ug ang makatabang lang kanato mao ang Dios. And no one else. Hallelujah. Una ang gibuhat ni Hannah sakto kayo mga kaigsuonan. Niduol siya, nag-ampo siya sa atong buhi nga Dios. To trust God is to have faith. Ang pagsalig sa Dios mga kaigsuonan, ubanan gid nato pagtuo. Tuuhan nato nga ang Dios magapamuhat sa atong matag-usa ka sitwasyon. So, naayupat ka kay siguro nga atong makitaan. Unsa man ang imong kapaitan, kasakitan, kalisdanan o kapakyasan para ni Hannah karon. Sabi na upat ka kini mo diha. Napakay mga kini diha karon nga nabati sa imong kaugalingon mga kaigsuonan. Now, I want to tell you this morning, pray. Pray. Ayaw biya sa Diyos. Amen. Ayaw dagan away from the church. Ayaw panluod sa Ginoo. Si Hannah dugay kay siya nagantos. Pila siya katuig nga walay anak, gidaog-daog kitamay sa iyang karibal. Tungod kay wala siya anak. Pero wala siya miundang pagduol sa Diyos. Instead, duol siya sa Ginoo. Nag-ampo siya sa Diyos. Lord, I need you. Pray. You cannot understand. At the moment, murag dili nimo masabtan. Nakabantay ta kung naata sa sitwasyon. Nga di ta kasabot sa tanan. Murag ginatugan ta sa tibuok kalibutan mga kaigsuonan. And you're not able to process everything in your mind. Dili nimo ma-process ay muna-huna. Lisod kaayo tugkaron, lisod kaayo sabton. Labi na kung issue sa kasing-kasing. Amen. Lisod kaayo na siya sa
sabton mga kaigsunan. Unsaan man kanako ni paglusot ang akong kinabuhi karon. Pandemic na po sila ingon nga mag-ECQ na po daw ta. I don't know how true it is. Pero mag-ECQ na po kuno ta kay na ay Delta. Diningon tong parents nga niyan hinako gahapon siya nga ma'am. Dito sa gawas na napod kunoy lambada. Saan po ng lambada? Lambada na po kunoy kulang. Lambada na po kunoy ni abot. Pero anong mahadlong magka-delta magigsuunan nga naman kay alpha and omega? Amen? Anong mahadlong pantana magigsuunan nga naaman kay Diyos nga tagiya sa atong mga kinabuhi? Kung gituhuan nato nga ang Diyos may tagiya sa atong kinabuhi, unsa may atong kahadlukan? Nga siya may adunay katakos nga mo preserbar ka nato. Siya adunay katakos nga mo kuha sa atong kinabuhi. O siya adunay katakos sa kanang butang paghimo para lang pag-preserbar sa iyang mga katawhan. Hallelujah. Bisan pag may unta nga wala tay trabaho makigsunan. Bisan pag may unta nga dili na ko makadrive karon ako gani mahadlo ko di na po ko makatudlo kung akong pairalo nang ako ang panlantaw isip tawhanon. Pero makigsunan nagsalig ko sa Dios. Tungod kay siya may source sa tanang mga milagro. Siya may source sa tanang ng mga panalangin. Kung dili man ako kaya, pero kaya sa Dios. Kung wala man ko'y mahimo, pero adunay mahimo ang Dios para ka nako. Amen? Matag-usa ka na ito, magigsunan ang Dios dako kaayog mahimo kung kita adunay pagsalig o pagtuo ngadto kaniya. Ang balita magigsunan kung maminaw ta, bisan pag wala pa natakbuyan o COVID, wala na mamatay. Mamatay ang atong pagtuo. Tinuod na siya. Ang kahadlok makapatay sa atong pagtuo. Muna'y makaparalyze nga di nataganahan o himog mga butang. Atong i-isolate ang atong self tungod kay nawala ang atong pagsalig sa Dios na source of life. Amen. He is the source of life, the source of all blessing. Ikaduhang gibuhat ni Hannah makigsuunan as she trusted the process. Ikaduha in verse 11, Hannah made a vow. Okay, basahon na ito ang verse 11. Ingon si Hannah makigsuunan, O Diyos, kung imo akong tagaan og anak, if you give me a child, then I will give him unto you all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Muna ang pag-igsaad ni Hannah ngadto sa atong buhi nga Dios. O Dios, O Jehova, kung tagaan mo akong anak, akong ihatag, akong i-dedicate ang akong anak nganha kanimo sa tibuok niyang kinabuhi. Pagkanindot nga commitment sa inahan ngadto sa Dios sa iyang anak. Kaya bitang maginikanan, because I live with the pastors, Manolin, I've known so many pastors. Mangutana na gali na sila. Anak, unsa man imong kurso nga kuhaon? Maingon gyud na engineer, maingon gyud na teacher or whatever nga mga kurso nga gusto kuhaon. Pero gamay ra gyud kaayong ginikanan nga mosugot nga ilang anak ng pastor. Hello. Tinawa nila. Maingan doon na, ayaw sa anak, unya na lang. Eskwela sa, human sa kurso. Human sa 4 years, human sa degree. Then pag nanak kay degree, ayaw na dahil ang pagpamastor. Pero kung si Hannah, lahi ang iyang gihimo. Tungod kay, ang iyang hansaan sa atong buhay na Diyos, kung tagaan ko, nimong anak, Ginoo. Kaning akong anak, akong ihalad na kanimo sa tibuok niyang kinabuhi. And it's true. Hallelujah. Thank you, Lord. Muna'y pagigsaad ni Hannah ngadto sa atong buhay nga Dios. Now, church, remember, we are God's children. Amen. Kinahanglan ma-internalize, ma-sink in kayo sa atong mga nahuna na kita mga anak sa Dios, and we can come to Him, we can come to the Lord anytime na gusto nato unuwol sa Ginoo. Walay makababag ana mga kaigsuonan. Kung muadto kag kapitan, kinahanglan pa kag appointment. Pero kung muadto kag Dios, nga tag-iya sa tanang butang sa kalibutan makaigsuonan, walay oras, walay adlaw nga ihatag
kanya kanimo, kundi every day, every moment, every time, you can come to your Father freely. Amen? Free ang gihatag sa Dios nga time para kanato o kaniya mga kaigsuonan. Just like Hannah, nihimo siya pagigsaad sa Dios, kita usab mga kaigsuonan, mayingon ta nga, Lord, lisod man ang akong finances, Ginoo, but I will give back what belongs to you, Lord. Akong ibalik na kanimo, Ginoo, ang bilong nga ang imo, Ginoo, imo gayon, para ang imong panalangin mo daghay-daghay sa akong kinabuhi. Dili na ako kuktan ang dili ako, Lord. Kaya kung kuktan nato ang dili ato makaisunan, ang panalangin mo sa dili mag-abot nga lika nato. Hallelujah. Pagkaingon ta nga, Lord, na may biti lang akong lawas, Ginoo. Naanaman ko sa edad. Pero Lord, gamit ako para sa imong kahimayaan. Muna'y pakigsaad sa Diyos mga kaigsuonan. Hallelujah. Amen. Na may mga bikil, na may mga problema sa akong lawas, pero gamit ako, Ginoo. Dili ko maglakaw diha sa pagtuo, sa pagbati, nga muli ako nabati karon sa akong lawas, muli bikil, pero gamitan ako mga baba, Lord, pagsangyaw sa imong puno. Lord, dili man perfect ang akong pamilya, Ginoo. But I believe, Lord, ang akong pamilya, imo. Busa, Lord, dili ko mawundang pagpagamit nga kanimo. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. I remember na kanang tag-iya sa pawn shop, and her life is kanang covenant pawn shop. Her life is an open book man po sa Matagusa. Now, daghan na siya na-build ng mga church. She's not a pastor after all. Hindi siya pastor, hindi po siya ganahan tawag pastor, pero ganahan siya mag-build ng mga church. Ug makawali siya, grabe kaayo mawali mga kaigsuonan. Nindot kaya siya mawali, and don't you know, na up to this present time, half of her children, wala pa yun nangalagad sa Ginoo. Pero niundang ba siya? Wala! Tungod kay nagtuo siya nga ang Diyos mo'y nag-iya sa iyang mga anak. Yes. Amen? Tagsa-tagsa man mga kaigsuonan ang proseso sa kinabuhi sa atong matag-usa. So, bisan pagmingan ka nga imong pamilya, dili perfect mga kaigsuonan, ayaw undang padayon sa pagpagamit sa atong buhi nga Diyos. Misig pag-ingon ka mga kaigsuonan nga, Lord, wala pa Ginoo na abot ang tanan akong gipangayo sa kinabuhi, Ginoo. Lord, nangayo ko nimo healing, nangayo ko nimo, Lord, pero wala pa gyud naabot, Ginoo. But I believe, Lord, nagatagad ka sa akong panginahanglan. That is why, Lord, magpagamit ko nimo. Mo'y pagigsaad, igsuon, nga bisan pag-unsa ta nga sitwasyon nga naa karon, made a vow unto the Lord. Pagigsaad ngadto sa atong buhi nga Dios, because this is the best time mga kaigsuonan na makahimo ta personal nga commitment ngadto sa atong buhi nga Dios. Now, the question this morning, how do you trust God in difficult times? Unsaon nimo pag-trust sa Ginoo sa lisod nga panahon? Sa kalisdanan nga imong maagian. Sa kabutang ni anak mga kaigsuonan. Go back to the promises of God. Go back to the promises of God. Balik nga to sa mga saad sa Diyos sa imong kinabuhi. It's because God's word, mga kaigsuonan, ang pulong sa atong buhi nga Diyos is loaded with many promises. Amen. Ang pulong sa atong buhi nga Diyos, puno sa daghang mga saad sa atong mga kinabuhi, mga kaigsuonan, that we can claim it, mga kaigsuonan, sa panahon na kita nagakinahanglan. Amen. That is why sa itong kaitong kayo sa itong Sunday School teacher, natay naka-install ng mga pulong sa Diyos sa atong kasing-kasing. Now, sa diha ang child na kung na ay magwala dito, mag-isunan, dili parehaan niya. So, nagmara kayo sila nga makakita o dapit nga makapaminaw sila sa pulong sa atong Bible. So, kaya pandakpon man sila kung mabasa sila Bible. Don't you know, nga kaning isa ka page, inalang katon, imuhan na. Dahil sa dihang madakpan sila, napriso sila tungod kay nagtuon sila, nagtuon sila ni Jesus Christ dito sa prisuhan, still dili sila pwede mubasa. Ungon pa nila dito sa mga documentary. Kuwanto sila sa CR. Dito sila magbasa, dito sila mag-memorize as fast as they can. Paspasan nila maayo memorize ang usa ka palid, 5 ka palid, 6 Biblia mga kaigsuonan. Kaya kung mawala man nga mga palid mga kaigsuonan sa Biblia, naka-store na sa ilang kasing-kasing. Pero kita mga kaigsuonan, nagdoble na atong Biblia.
Bisaya, na Ilonggo, na Tagalog, pero wala yun nato nabasa. Amen? Di pa yun na-memorize. Nakita nato ang difference mga kaigsuonan. Kung wala yun tayo himuon ang commitment nato sa atong buhay nga Diyos, dili yun nato mahimo sa pangutang. Hello? So, saan man nato pag-claim sa mga promises sa Diyos kung wala tayo na-store, na pulong, nga rin sa atong kasing-kasing. Don't you know that the promises of God can give us peace? Amen. Ang pulong sa atong buhay nga Diyos, makahatag ka na kalinaw, makaigsuonan, a peace that we can never imagine. Nakasulay ka, maningon ka nga, dako magay kong utang, isog magay kong naningil na ako, pero nagulinaw lagi ko. Napapantay tayo soon. Dako magay kong problema, pero ano nang malinaw mo ko diha sa Ginoo? It's because that's the peace from God. Yes. Amen. Now there are many promises in the Bible, mga kaigsuonan. I want to give you these few verses from the Bible nga inyong memorize as one of the promises of God. In Philippians chapter 4, verse 6 to 7, mga kaigsuonan. Be careful for nothing. Ingon natong buhay nga Diyos, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Be careful for nothing, but by everything, through prayer and supplication. And with thanksgiving. Pasalamat ang ato sa atong buhay nga Diyos, mga kaigsuonan, sa mga problema. And one thing siya, let your request, okay, ang inyong gusto nga mahitabo, let your request be made known unto God. Okay. And, kung sa isang pay, dinamang kaigsuonan, and the peace of God, o ang kalinaw sa Diyos, which surpasses all understanding, will guard and protect your hearts. Amen. Let your request be made known unto God. Atong ihatag ang atong gusto nga pangayoon nga to sa atong buhay ng Diyos. O ang kalinaw sa Diyos, mo'y magahari, mo'y magaprotektar sa atong kasing-kasing through Jesus Christ. Ingon ang Joshua 1:9, have I not commanded you? Wala pa dahil ko nag-ingon nga haka ninyo. Be strong. Magpalingon ta. Okay. Be strong and of good courage. Do not be discouraged. Do not be afraid. Okay. Dili ta mabalaka. Dili ta madismaya. Kung sa isumpay na mag-isunan, for the Lord thy God, tungod kay ang inyong Diyos, nga inyong dialagaran, will be with you wherever you go. That is Joshua 1:9. Ayaw ka mo kahadlok, ayaw ka mo kabalaka. Tungod kay ako nga inyong Diyos, magakuyog ka ninyo, bisan asa mo padulong. Ato na masabtan, nga ang Diyos magakuyog ka nako, bisan asa ka padulong. So nakabatay kahadlukan, kung asa ka padulong, nga naaman ang Diyos ko yung nako. Amen? That is Joshua 1:9. Claim that promise. And one verse, mga kaigsuonan, in 1 Peter chapter 5, verse 10. But the God of all grace, okay, who hath called us, na nagtawag ka nato into His eternal glory by Christ Jesus. Ingon siya nga, after you have suffered a while, sa diha nga, makasinati mo o mga pag-antos, pero ingon sa 1 Peter chapter 5, verse 10, suffered a while. Mag-antos kita sa hamuko nga panahon. And don't you know that this suffering, mga kaigsuonan, will lead us into perfection? We will be established, may strengthen ta o masitaw ta. Muna ikaw ng 1 Peter chapter 5, verse 10. Na ang atong mga pag-antos, mga kaigsuonan, muna makapahingpit na to. Hello? Muna makapahingpit na to. Muna makapaligo na to. Kung walay pag-antos, sulayin ang tao nga anad puro kahayahay. Diba, wala na kusog matubang ang problema. Pero katong mga tao nga anad o mga problema, mukhaon ang problema iso. Amen? Hallelujah. So ikatulong ang butang nga makasalita sa proseso sa atong buhay nga Diyos, trusting His process, establish your faith. Atong establishar ang atong pagtuo, mga kaigsuonan, stop the panic. Establish your faith and stop the panic. Now, our new problems, ang atong mga bagong struggle, mga kaigsuonan, muna mo push sa atong panic buttons. Hello?
Hala, nanapoy bago. Hala, naay problema niya po. Kabantay ta, ingon sa akong Sunday school teacher na everyday natay battle nga ato ba? Everyday natay problema nga ato ba? Ug dili nato bantayan ang atong pagtuo nga malikod makigsuonan. Mapanik ta sa tanang mga butang. Amen. Mapanik ta sa tanang mga butang. Muna nga importante nga ma-establish nato ang ato ang pagtuo. Meaning to say, lig-on ba ang atong pagtuo? Now, kung saan nato pag-lig-on sa atong pagtuo? Memorize verses. Memorize mga kaigsuonan o mga scripture that brings you peace. After all, ang gikinahanglan nato din kalibutan ng mga kaigsuonan, kalinaw. Kay bisan pag ibutang ta sa taliwala sa daghan kaayo nga mga unos sa kinabuhi mga kaigsuonan, pwede ka nga magpalinaw. Adunay best example ni Ana, nga kanang usa ka busay na share na nako ni sa inyo ha. Ano false ba? False tubig busay. And then dito sa ilalom na ay bangag. Di ba ana man natin bakante man lang sa likod ana ka ng mga false. Dayon dito mga kaigsuonan, adunay langgam. Saba man kay ng false, right? Saba man kay ng kuan sa tubig, agos sa tubig. Pero dito sa likod, adunay natulog nga langgam. Meaning to say, mga kaigsuonan, dili nato makontrol ang kasaba sa kinabuhi. Di nato makontrol ang kadaghan kaayo nga makaguliyang sa kalibutan. Pero pwede ta nga mapabilin nga malinawon kung kauban nato ang atong buhay. Amen. Taliwala sa kagubot, taliwala sa mga balita, taliwala sa kahadlok sa kalibutan. Actually, ang gitudlo sa kalibutan karon kahadlok. Kahadlok, na maglakaw ka sa kahadlok, kabalaka mga kaigsuonan. But I'm telling you, I have learned to trust God. I have learned to trust God, mga kaigsuonan. I have learned to trust God. Kaya nga no, kung wala pa ko nagsalig sa Diyos, mutago ko. Dili ko mato sa mga balay-balay o mag Bible study. Pero isali ko sa Diyos, Lord, you're gonna protect me. Imo kong protektahan, Ginoo. Bisan pa man ang balay nga akong pagasak-an, Lord, dili ako makadalag dangan ngadto kanila. Ngadto kanunay proteksyon sa Dios. Ako mosulod man ko sa mga panimalay. Kami na naghandle sa mga Bible studies ug cell groups, inubanan ni, tinabunan ni sa hamili nga dugo ni Jesus. And it's not impossible. Dili na imposible mga kaigsuonan sa dihang kita magatuo ngadto sa atong buhi nga Dios. It's because we have eternal security nga nasa atong buhi nga Dios. Tungod nga diha lamang kaniya, kita adunay kasiguruan. The vaccine cannot give us 100% security. Na kung magpa-vaccine ta, dili na ta mataptan, right? Tinuod na siya. In fact, sa gawas, nga pa ni Ma'am Janice, fully vaccinated na sila, ang uban until 3 doses. Pero until this time sila nag-wear of mask, nag-wear of mga face shield. It's because still they are not protected, fully protected. Tunggi ang tinuod na proteksyon nato magigsunan na sa dugo ni Ginoong Hesus. Pasalamatan nato ang dugo ni Ginoong Hesus. Ang tinuod na covenant nato, ang tinuod na proteksyon nato magigsunan, mao ang dugo ni Ginoong Hesus. O kita nga mga anak sa Dios nakasabot na taana, I am always covered by the blood of Jesus. Hello. Praise God. So establish your faith. Establish your faith. Ikaapat mga kaigsuonan, kanang gitawag, recall how God has blessed you in the past. Atong hinumduman kung giunsa ta pagpanalangin ngadto sa atong buhi nga Dios, sa atong mga kagahapon. It's because when we look back those answered prayers, sa diha nga ato tong hinumduman ang mga answered prayers nato mga kaigsuonan, it will give you confidence. Muhatag nato ni kumpiyansa nga sa sunod man nga panahon kung aduna may lain nga road bump sa akong kinabuhi, I am 100% sure nga ang Diyos kauban nako. Tungod kay gitabangan ko sa Diyos kagahapon, dili imposible nga niya kung tabangan karon, ug iya kong tabangan sa ugma. Muna ang Diyos mga kaigsuonan. That is why atong hinumduman
ang iyang mga gipangbuhat sa atong kinabuhi. Ikalima, walk in obedience. Let's go to verse 13. To the same chapter. Let's read verse 13. 1 Samuel chapter 1 verse 13. Now Hannah, she spake in her heart, but only her lips. Sa dihang si Hannah, dito na siya sa templo magkaigsunan. Nagsandig siya aning poste ba? Inani, poste sa templo. Dito siya. Kaya grabe man yung hilak sa Ginoo. Kaya nabitang to the point nga wa na tingog nga mugawas ka sulay mo anak. Nga grabing hilak nga to the point nga nahurot na ang tingog. So muna yung nakitabo ni Hannah magkaigsunan sa verse 13. Dito nagsandig siya. Kibot-kibot na rin bawal. Sana na naman. Tungkol sa kasakit, Lord na naman, Lord, no, Diyos na nakagkaroon na ba? Ng mga kagulaanan ni Hannah. Dahil nakitaan siya ni Priest Eli. Ingnan siya, uy, nausa magkakailam ni si Priest Eli ng Hannah. Sige mo si Hannah ba ito simbahan? Muna nga, sige lagi mo ito simbahan para mailahan ba, no? So, dito, ingnan siya ni Priest Eli. Nausa man ka, nahubog ka. Kaya natingala man si Priest Eli nga porting hila. Inanap na mahubog, no? Magsigig hila. Hindi nakatingog. No, porting kibot-kibot na sa baba ni Hannah. So, magkahubog ka? Okay. In verse 15, no, tungkol kinangunahuna man si Eli nga hubog siya. In verse 15, naingon si Hannah. Basahon na ito mag-exonan. And Hannah, si Hannah may tubago maingon, dili ako hubog. Ako may usa ka babae nga masulubon sa espiritu. Wala ako makainom sa bino ni sa maisog nga ilinon. Apan akong gibubo ang akong kalag sa atubangan ni Jehova. Wala ko'y giinom. Pero ang akong kasakit, grabe kayo. Sakit kaayo sa akong dughan. Managiingon ni Hannah magkaigsuonan nga to ni Priest Eli. So wala ko nahubog. Kay inomra. Kada mo ba na may statement sa mga palahubog? Hubog ka na. Wala. Di ko hubog. Nakainom ra. Huwag ba yung hubog ka mga ito na hubog? Nakainom ra ginataman. Ha? Okay, so si Priest Eli, naingon siya, wala dahil ka na hubog. Nagmasawaan ng dahil ka maayo. In verse 17, muna ingon ni Priest Eli, nga to kay Hannah. And Eli answered, go in peace, and the God of Israel grant your petition. Siya pauli na malinaw tungod kay ang Diyos sa mga Israelita nagahatag sa imong mga lipangayon. Grant your petition. And sa verse 18, niingon si Hannah, let thine handmaid find grace in your sight. Hinaot pa nga kining imong ulipon, makabaton o pabor diha kanimo. Maniyahang katapusan ang ingon ni Priest Eli. And then, don't you know, gibuhat ni Hannah magkaigsuonan? Let's read verse 18. Ug siya mingon, kaluoy ang imong ulipon nga babae sa imong mga mata. Busa, okay, muna gihimo ni Hannah magkaigsuonan. Busa ang babae milakaw sa iyang dalan, mipauli o mikaon o ang iyang pamayhon, wala na nagmasulupon. The woman went her way. Dayon, pag-abot niya, nikaon siya magkaigsuonan, dayon ang iyahang panagway, her countenance, ang iyahang panagway. Ang iyang panagway magkaigsuonan, dili na magulaan. Kabantay ka nga, kani nga itong hitsura, umang masulupon o kaning happy. Makita yun sa now, no? Makita yun sa now. Hindi mo mataguan. Nga nagmasulupon ka. Ako kailan ako ang prinsesita ba? Pag-abot ka niya, sa simbahan sa among prayer, naun sa kate. Mag-ilong-ilong galing na, naun sa kate. Amen. So magkabalo ka. Yung sa idagwise ha, nagmasubanon o kaning malipayon. So, ani nga panahon magkaigsuonan sa diha, giignan siya ni Priest
grabe pangayo ihatag sa Dios. Sumakigsunan, grabe ka receptive heart si Hannah. Grabe siyang pagtuungan to sa atong buhay kay Dios. Doon kaya ni pauli rin siya. Church, this is it. When you give Jesus your problem, sa diha na ihatag na nato sa Dios ang atong problema, it's important to let go your doubt and unbelief. Amen. Sa dihang mahatag na nato sa Dios ang atong mga problema, then it's time to let go our doubt and unbelief. Grabe gibuhat ni Hannah. Wala siya nagpabilin dito nga dili na tinuod. Pero grabe yung pagtuo sa alagad sa Dios mga kaigsuonan. Yang gibuhat ni pauli siya og nagmalipayon. Sa dihang makadawata sa saad sa Dios mga kaigsuonan. Sa dihang ma-recall nato ang mga saad sa Dios, ayaw pagpabilin nga masupanon sa imong kinabuhi. Yes. Amen. Get up. Rejoice. Hallelujah. Grabe ang obedient heart ni Hannah mag-igsunan. Nipauli siya. Nipauli siya. Huwag nagpalipayon. So sa itong ikaupat, sa diha na maghulata sa proseso, sa diha na mag-trust sa Diyos sa iyang proseso, walk in obedience. Walk in obedience mga kaigsunan. Muna gibuhat ni Hannah. Ug ang sunod nga nahitabo mga kaigsunan, ug muni sunod nato nga buhaton, wait the Lord's timing. Yes. Sa diha nga maglakaw na ta diha, sa pagkamasinugtanon sa atong buhay nga Dios, wait the Lord's timing. Usahay maghunahuna ta, we thought that struggles will last forever. Di ba, munata sa panahon sa mga problema, wata kabalog na pabay next ani. Naghunahuna ta nga, ang atong problema na lang yun sa tibuok na atong kinabuhi. But in verse 19, look at verse 19. Ingon ang verse 19. In the last part, and the Lord remember Hannah. Wow. What a wonderful statement. What a wonderful word. And the Lord remembered Hannah. And the Lord remembered Gladys. And the Lord remembered Eugene. All of us mga kaigsuunan. Wait the Lord's timing. Diin, mahinumduma ang atong pangalan sa atong buhay ng Diyos. Hulata ang panahon mga kaigsuunan. Usay nahitabo ni Hannah in verse 20, and she bore a son. Amen. Hallelujah. Sa kadugay nga panahon nga wala siya nanamkon mga kaigsuonan, but when God remembered her, itagaan siyang anak. In verse 20, si Hannah nanamkon mga kaigsuonan. Hallelujah. And the name of his son was Samuel. Hello. Si Samuel mga kaigsuonan. Si Samuel, mo ni anak ni Hannah. Si Samuel, usa ni siya sa major prophet sa Bible. Ug mo ni siya kasulat aning libro sa Samuel mga kaigsuonan. Ug gihimo ni Hannah nga tinuod ang iyahang promise ngadto sa Dios. Tungod kay sa diha nga sakto na makalakaw na bayong-bayong na si Samuel mga kaigsuonan. Gihatag ni Hannah si Samuel dito sa templo, dito kang priest Eli. Di ba gituman ni Hannah ang iyang commitment nga to sa Diyos? And that was the beginning also nga gitawag si Samuel ngadto sa buhay ng Diyos. Sa diha mag-igsunan na ihalad lang nato ang mga butang ngadto sa Diyos. Ang Diyos magagamit ni Ana, bisan unsa na imong ihalad ngadto sa Ginoo. O si Samuel sa dihang dito na siya sa templo mga kaigsuonan, gitawag siya sa Dios. Sa dihang natulog si Samuel, ato lang ilakbitan. Wala na siya ilabot. Pero sa dihang natulog si Samuel, ni Ana ang Ginoo. Samuel, Samuel. Bangon si Samuel, kisa man ito nanawa ato siya ni Priest Eli. Nanawag ka na ako. Siya nga, wala man. So sa tulong higayon, nakadamong siya tingog. Pero sa ikatulong kahigayon, kabalo mo nindot ka ingon ni Samuel. Ingon na Ginoo, Samuel, Samuel. Ingon si Samuel, here I am, Lord. Speak. I am listening. Wow. Diba? Nindot ka ayaw mag-igsunan? Here I am, Lord. Speak. I am listening. Wow, praise God.
Sa diha mag-istorya ang Diyos ka na ito mag-igsuunan. Makaingon ba na, Lord, I am listening. What do you want from me, Lord? What do you want from me, Lord? Now, church, God is making sure, we're almost done. God is making sure that what we are going to receive. Okay, muna gi-sure sa Ginoo nato ngayong makatawhan. Na kung unsa man ang hapit na niya ibuo sa atong matag usa ka kinabuhi. Unsa may pangandoy nimo sa imong kinabuhi karon? Lakaw. Sige hunahunaan na mga kaigsuonan. What you are going to receive, mga kaigsuonan, if you believe it. Kung imo na gipangayo by faith, mga kaigsuonan, now ihatag na sa Dios ang pinaka-the best, mga kaigsuonan, para sa imong kinabuhi. Si Hannah, kitaghaan siya Samuel. Amen? It's because best in a way, nindot sa pamaagi makaigsuonan that everything na gihatag sa Dios kanato atong mabalik sa Dios ang himaya. Palakpaki ang Dios niya na makaigsuonan. Ang pinaka-best na mahatag sa Dios sa imong kinabuhi makaigsuonan, na gisure sa Ginoo na ang tanan sa dihang imo nang ma-receive, ibalik nimo sa Dios ang himaya. Amen. O dili ta ma-trap sa pride. Dili ta may no Samuel is my son. I will not give it to the Lord. He is my only precious son. Lord, ako'y nalingkamot anino. Give the glory unto the Lord. Everything that you have right now, give it back unto the Lord. Most of the time, God's ways, mga kaisunan, so, mostly yun, sa panahon nga sa diha nga nata sa kalisdanan, and most sa time nga gusto natong mahitabo, mga kaisunan, does not match sa gusto sa Dios sa atong kinabuhi. Lord, this is what I want. But God said, anak, this is what I want for you. But Lord, I really love this one. I really want this, Lord. But you know, Dios, I have the best for you. Amen. Don't you know, nga mo grow lang ta mga kaigsuonan, we will grow spiritually during our struggle. We will grow spiritually during our struggle. Come on, receive this word. We will grow spiritually during our struggle. We will grow. Mutubo ta mga kaigsuonan sa panahon sa kalisdanan. Hallelujah. Hard times, hard situations, come and go. Mura ng kwarta ang kalisdanan. Muabot, mawala na po dahil. Hard times come and go. But keeping our faith and trusting the process will result greater blessing. Amen. Keeping our faith and trusting the process, hallelujah, will result, mga kaigsuonan, greater blessing. Adunay dako pa kaayo nga panalangin nga ibubo ang Dios sa atong matag usa ka kinabuhi as we trust Him the process. So whatever your situations right now, kung unsa man ang kalisdanan, kapaitan, kapagyasan nga imong na-experience karon, trust the process. Trust the process. Sa ligi ang Dios mga kaigsuonan, it's because there is eternal rewards in heaven. There is eternal rewards in heaven. So you all stand. Hallelujah. Father God, you said in your word, Lord, in Isaiah 14:31, but those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not weary. They shall walk and not faint. Father God, mo ka na Ginoo among ikuptan kasaan ka na kanimo Dios. Samtang kami, Lord, makahulat sa imong pagpalit. Samtang kami, Lord, nakahulat, O Diyos, sa imong higpit na kabubuton sa among kinabuhi, Father. You said in your word, Lord, dili kami kapuyan, Ginoo. Dili kami maluya, Lord. Dili kami ma-discourage, Ginoo. Tungkol kami nangita sa imong presensya. Yes, Lord God. We seek your word, Lord. We seek your presence, Lord. We're asking your will, O God. Hallelujah. Father, Lord, help us, O God. Help us to grow in faith, O God. Nakita ni mo, Lord, na kamay paming pagtuo, O God. Help us, Lord, na mutubo kami Ginoo sa pagsalig. Pagtuungan ha kanimo, Dios. Ang mga circumstances na ibutang nimo sa among kinabuhi, Lord.
Ginoo. Nga maabot sa among kinabuhi, Lord. Amo katong tan-awon nga advantage, Ginoo, sa among kinabuhi nga Kristohanon. Doon kay mo tubo kami, Ginoo, sa pagpangalaga ng Ginoo. Bless your word, Father, as you are going to bless, Lord, your people this morning, Father. Lord, dili kami maglakaw sa kahadlok. Mulupad kami diha, Ginoo, sa pagtubo. Mulupad kami sa pagtubo, Father God. Among ilabay, Lord, ang mga kahadlong kabalaka, Ginoo. Diskurahi sa kinabuhi, O Diyos. Lord, mupili kami, Ginoo, nga musalig ka na kanimo, Lord. Hallelujah! Mupili kami, Lord, nga musalig ka na kanimo, Lord. Ito ang pagbisan pa, Ginoo. Nagpasabot, Lord, na kamatayon na mo, Ginoo. Dili ito mga atras, pagpangalatan ka na kanimo, Diyos. Because you are there waiting for us, O God. Hallelujah. Bisan pag makamatay ni Lord, hindi kami mahadlok, Ginoo. Kumuhat sa imuhang kabubuton sa among kinabuhi. Dugami lang, Ginoo, ang among pagtuo, Diyos, na makasali kami mo, Ama. We love you, Lord. You know, Father, how much we love you. Nakabalo ka, Lord, na nahigugpang kami nga na kanimo, God. Pag magloy kami, Lord, kamusalig nga na kanimo, Ginoo. Tabangin kami, Lord, kamutan na ako unsay Ginoo ng Diyos. O pili ang bakang sa yawa sa among kinabuhi. Tanawon ako, Lord, ang mga butangan ng itno na mahal. We will seek those things above, Lord. O pili ka itong mga butangan na alam nila sa kalibutan mo, God. Hallelujah. Bless your word, Lord. Bless each one of us this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us. May hatan na ba sa Peter? Okay na, ay mga halad sa